Diyan, sige, isa-isahin natin yung mga binitawang salita ni Inday Sara sa kanyang press con, yung pinlay natin kanina mahaba. Ito, yung mga balita ng mainstream media tungkol dyan. Pasok! Sa pagbisita sa mga tao tulad ni PRD at iba pang mga nasa loob ng detention na wala akong nakikita na masama sa pagbisita kay Arnie Teves, kay Pastor Kibuloy, as I said, President Duterte, Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, and Mike Defensor, kasi kilala ko naman sila and I think kaibigan ko sila. Walang nakikitang mali si Vice President Sara Duterte sa pagbisita sa mga Persons Deprived of Liberty o PDL matapos questionin ang kanyang pagdalaw sa ilang personalidad na nasa kustodiya ng Quezon City Jail. Yan at iba pang bahayag ng bise sa report ni Jason Rubrico. Sa isang panayam sa Davao City nitong Huwebes, ipinaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagbisita sa ilang Persons Deprived of Liberty o PDL, kabilang sina dating Congressman Arnie Teves, Pastor Apollo C. Kibuloy, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada at Mike Defensor. Ayon kay VP Sara, wala siyang nakikitang mali sa pagbisita sa mga ito dahil ginagawa na niya ito noon pa man bilang alkalde ng Davao City. Aniya, regular siyang bumibisita sa mga bilangguan upang maghatid ng tulong at alamin ang kalagayan at pangangailangan ng mga nakakulong. I don't see anything wrong with visiting Ano ba kasing mali sa pagbisita sa mga PDL? Lalong-lalo na kung yung PDL na binibisita mo, alam mo na nandoon sila dahil sa'yo. So it's just right. Ganyan ang mga Duterte. Alam man nila kung ano nangyayari sa bayan. Alam man nila kung sino yung mga nagsasakripisyo para sa bayan. At lalong-lalo na, alam naman nila kung sino yung mga nagsasakripisyo at binabanatan ng gobyerno na to dahil sa pagsuporta nila kay Inday Sara. Hindi ba? So, anong problema? Lahat naman ng mga persons deprived of liberty, meron namang karapatan na mabisita. Ano masama kung binisita ni Inday? Besides, kaya nyo nga sila kinulong dahil kay Inday So kung bisitahin siya ng Inday, siguro naman hindi na kayo magtataka, di ba? Kung di ba kayo mga abnormal. Di ba kayo mga gonggong? Bibisitahin nun, lalong-lalo na pupunta ng Hague, tapos bibisitahin niya yung tatay niya, tapos maggagalaiti kayo na lagi na lang siya nasa Hague. Putang ina nyo. Dalhin natin yung mga magulang nyo doon. Gagawa kayo ng paraan, mangungutang kayo para lang madalaw ninyo. Tarantado talaga itong mga to. Kunin nyo si Pangulong Duterte sa Hague, tapos ikulong nyo dito sa Bilibid, kahit saan, kahit sa kulungan ng manok. Ikulong nyo rito sa Pilipinas. Basta, nandito sa Pilipinas, hindi na alis si Inday. Ba't naman naalis si Inday? Bakit aalis si Inday kung nandito naman yung tatay niya? Di ba? Kaya man umaalis eh. Kaya nga si Inday ginagawa na lang niya kasi gumagastos din siya eh. Di puntahan ko na yung mga kapwa ko mga Pilipino sa mga lugar kung saan ako stop over muna ako dito. Total marami ako mga supporters dito. Nakakausap ko na rin sila, natatanong ko na rin kung anong problema nila, nakpupulsuhan ko na din sila bago ako pumunta sa tatay ko para at least man lang yung binyahe ko hindi man masayang. Ina-accommodate ni Inday Sara lahat. Nangiya kayo, pinadala nyo sa dahig yung tatay, tapos ayaw nyo bisitahin. Pinadala nyo sa kulungan si Pastor Kibuloy, si Jinggoy, si Marcoleta, si Arnie Teves. Pinakulong nyo. Tapos ayaw nyo dalawin sa kulungan, kung di ba naman kayo mga gago. Sana hindi nyo pinakulong. Hindi naman dadalawin ni Inday yan sa kulungan kung wala sa kulungan niya, kung di ba kayo mga abnormal. Lagi naman nagpupunta si Inday sa kulungan kasi nga, ang ginagawa nga nito ni Inday is, yung mga tao sa kulungan, tinitingnan niya yung mga tatay doon. Tapos yung mga tatay doon, mga magulang na nandoon, kay nanay, kay tatay, tinatanong niya kung may mga nag-aaral ba kayo ng mga anak o pinag-aaral ng OVP. Yung mga anak ng mga PDL, mga tarantado kayo, buti pa siya, naiisip niya. Kayo, naisip niyo ba yan? Hindi nyo naisip yan kahit minsan dahil wala kayong mga utak. Persons deprived of liberty. Noong ako ay mayor pa, bumibisita ako dito sa Maa City Jail. Nagdadala kami ng mga regalo at tinatanong namin sila kung ano yung mga pangangailangan nila. Sa amin, sa Office of the Vice President, meron kaming mga Thanksgiving na ginawa namin sa loob ng mga jails tulad noong pagbisita namin sa Bacolod City. So wala ako nakikitang masama sa pagbisita sa mga tao tulad ni PRD at iba pang mga nasa loob ng detention na wala akong nakikita na masama sa pagbisita kay Arnie Teves, kay Pastor Kibuloy, as I said, President Duterte, Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, and Mike Defensor, kasi kilala ko naman sila and I think kaibigan ko sila. Nilinaw rin ni VP Sara na wala siyang ibinigay na payo kina Marcoleta, Estrada at Defensor. Aniya, ang tanging mensahe niya ay manatiling matatag at gawin ang anumang makabubuti para sa bayan. Ang sinabi ko lang sa kanila doon ay kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. Yun ang message ko sa kanila sa loob. Sabi ko magpakatatag at kung ano yung para sa bayan, yun ang gawin ninyo. Samantala sinabi ni VP Sara na nakikita niya ang isang pattern sa umano'y pag-usig sa mga personalidad na hindi umano kaalyado ng administrasyon. Well, it shows kung ano yung pinagkakaabalahan. Huwag kayong mag-alala, mga bossing, huwag kayong mag-alala. Vilma Hansen, hay salamat po.
Nakakaaliw ang nakakaaliw pagdadaan nyo, Boss Dada from Norway. Mabuhay ka, salamat sa iyo. Alam niyo itong gobyerno na ito, sabi ko nga sa inyo, kung ano yung itinanim ninyo, yan yung aanihin ninyo. Tandaan ninyo, kung ano yung kasamaan na ninyo, ipinakalat ninyo, 10 ulit yung karma na dadanasan nyo dyan. Si Inday Sara, ito yung karma ninyo, maniwala kayo. Kung nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi kayo nakaporma, ngayon kay Inday Sara, hindi na kayo halos mabubuhay. Oo, hindi kayo halos mabubuhay. Tutugising kayo parang mga hayop. Lalong-lalo na kayong mga magnanakaw, kayong magpinsang, kayong Romualdez, kaya ikaw Bongbong, humanda kayo, putang ina ninyo. Yung mga antatanda nyo na tapos putya, dito kayo sa kulungan sa Pilipinas, ipakukulong ni Inday. Putyang ina, hindi sa ibang bansa, dito sa Pilipinas, sa nanlilimahid na kulungan natin dito, doon kayo makukulong mga punyeta kayo. Araw-araw namin kayong dadalawin dyan. Ng administrasyon ngayon, ng gobyerno ngayon, ang pinagkakaabalahan nila ay politika dahil nakikita natin na may pattern na. Hindi lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang ako, kundi lahat ng hindi sumunod sa palasyo kay President Marcos ay hinahabol, tinitira, Tandaan nyo, aawayin ko si Inday Sara kapag hindi niya hinabol etong mga hayop na ito. Araw-arawin ko si Inday, maniwala kayo. Inday, ano na? Ba't hindi mo pa hinahunting to? Inday, ano na? Bakit hindi mo pa pinakukulong to? Putang na. O, di bali na, okay lang sa akin na maging vengeful si Inday Sara at maghiganti sa mga hayop na ito. Karapat-dapat yan. Di bali na, okay lang sa akin. Putang ina. Oh, siguro ngayon, yung ginagawa nilang pang-aabuso sa patas, gawin mo rin, Inday. Gawin mo rin. At least ngayon, kung aabusuhin man ni Inday Sara yung kung i-weaponize ni Inday Sara yung mga ahensya ng gobyerno pag vice president na siya, at least ang tinutugis yung mga magnanakaw sa Pilipinas, hindi katulad ngayon. Ang mahirap ngayon, i-weaponize mo yung mga ahensya ng gobyerno, mga law enforcement agencies, ang tinatarget mo yung mga matitinong tao. O gawin din natin yun pagdating ni Inday Sara. Gamitin natin, i-weaponize natin lahat ng mga batas, lahat ng mga ahensya ng gobyerno to go after these people. Mas maganda yun, di ba? kasuhan, hinaharas, tinitrete. Sinabi rin ni VP Sara na hindi na siya nagulat sa mga ulat na naghahanda umano ang National Bureau of Investigation o NBI na magsampa ng panibagong kaso laban sa kanya. Aniya, naghahanda na rin ang kanyang mga abogado para tugunan ang anumang bagong kasong maaaring ihain. Nadunggan na mo na nga. O ano pa, yung mga balita kay Inday, pakita natin lahat ng mga putol. Yung mga magagandang mga putol, mga magagandang mga balitang mga nakalap natin dito kay Inday Sara. Ito yung pagiging professional ni Claire Castro, ni-reactionan niya to eh. Pasok. VP, sinabi din ni Jose Castro na baseless. Ito na naman. Baseless at nonsense daw yung sinabi mo na ang Marcos daw nag-aid doon sa ICC. Ulitin ko ha. Si Claire Castro is a spokesperson of the President and the Office of the President, or hindi ko alam kung kaninong spokesperson siya. Pero by the fact na spokesperson ka at merong C ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi Hindi mo. mo pwede maging professional si Claire Castro kasi si Claire Castro para man siyang grade 2 utak niyan. Hindi, tsaka first off, hinire si Claire Castro talaga for this very job or for this very function. Itong itong maging attack dog ng gobyerno. Kaya nga sabi ko nga bobo talaga si Bongbong. Napaka-bobo talaga ni Bongbong. Bakit? Kasi imaginein mo, hinire mo si Claire Castro. Nung hinire mo si Claire Castro, yung yung trust rating mo lalong bumagsak. Tapos hindi mo pa rin tinatanggal. Kasi malakas mang asar si Claire Castro. Lakas asarin niya si Inday. Ang lakas niyang asarin kung sino-sino. Pero hindi naman siya nakakatulong sa'yo. Kaya lang kasi, ang kay Bongbong, okay lang, nanalo naman na ako. Kaya lang, kawawa yung susunod na kakandidato na ikakampanya mo. Kawawa talaga yun. Kasi talagang sa sobrang galit sa'yo. Tingnan mo nga, sa sobrang galit ng tao sa'yo, Bongbong Marcos, sa sobrang galit ng tao kay Claire Castro, putangin niya, nagpunta siya ng Canada, pinagmumura na siya doon, tinawag pa siyang pangit. Tapos si Bongbong Marcos, mantakin mo, mga estudyante diyan sa Kalinan. Mga estudyante, probinsya yan, malayo yung Kalinan. Mula sa Davao City, para mapunta ka ng Kalinan, at least mga 2 oras ang babiyahihin mo. Ano na yun? Medyo dulo na yun ng Davao City. Malapit na yung paanan na yun ng Mount Apo. Mantakin mo, yung mga bata na yun wala pang malay yung mga bata. Pinagmumura ka ng mga bata. Di ba, Niget? Diyan sa Canada. Kaya ang papangit ng mga kalyado ni Bangag, ang itim. Kasi ng mga budhi. Totoo yan, madam. Oo. Mantakin mo mga bata, elementary, high school, pinagmumura si Bongbong.
Kutsa, ganun kasagad ang galit ng tao kay Bongbong. Kasi dati, ang nagmumura kay Bongbong, yung mga botante lang. Pero ito, walang mga kinalaman man yung mga bata, pero aware yung mga bata sa ginagawa ni Bongbong na pagnanakaw. Yung ibig sabihin, ganun kabulok si Bongbong na kahit na doon na lang sa mga hindi botante, gigil na gigil pa sa kanya, lalo pa kaya yung mga botante. Kaya hanggang ngayon, kahit isa na mga kahit isa na mga politiko, putsang inan yan, wala pang maikandidato si Bongbong Marcos dahil miski ako eh. Kahit ako pinakasikat na tao sa buong mundo, pag si Bongbong Marcos ang nangampanya para sa akin, sigurado hindi ako iboboto ng tao. Sinong gago ang gusto niyang masira yung kanyang political ambition? Kaya nga si Risa Ontiveros, nagmamakaawa siya kay Bongbong na ikampanya siya. Bongbong, ikampanya mo na ako, parang awa mo na pinapalakpakan ko na yung sona mo kahit na mukha kang tanga. Ganon ka desperado si Risa Ontiveros. Ganon siya kadesperado. Kaya nga kung ano-anong mga pautot na naman ang ginagawa niya ngayon. Kaya meron siyang death threat, si Pastor Kibuloy, ganito po siya, kung ano-anong ginagawa niyang kaek-ikan para mapansin siya. Pero alam mo yun, wala na nga mapili si Bongbong Marcos ha. Palagay ko mas pipiliin pa ni Bongbong Marcos yung daga na patakbuhin na presidente kaysa kay Risa Ontiveros sa sobrang bulok niya. Walang hiya yan eh. Andiyan ba si Sir Jack? Sir Jack, mabuhay ka. Buhay ka pa pala. Kasama lang kita kahapon, walang hiya ka. Oy, Sir Jack Argota, kamusta ang buhay-buhay? She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin. Kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Pero kapag may scene, sa likod mo, sa harap. Hindi alam ni Claire Castro yon. Ang sinasabi dito ni Inday Sara na kapag ikaw, you speak for the president, dapat yung mga sinasabi mo, una, presidentiable. Pangalawa, lahat ng lumalabas sa bibig mo, ina-assume ng tao na yan mismo yung gustong sabihin ng presidente. Ganun yun. So, dapat alam mo yung trabaho mo bilang spokesperson. Pero hindi nga alam ni Claire Castro yung trabaho niya. Yun ang problema, bobo yan. Bobo yan. Sabi ni Sir Jack Argota, si Risa araw-araw, gabi-gabi, ang sarap murahin. Hindi ka mapaparusahan pag minura mo araw-araw, hindi ka parurusahan ni Jesus, matutuwa pa siya sa'yo. Di ba? Medyo, Jack Argota, madilim yung comment section. Oo. Mga pinsan ni Cory Aquino yung mga nanonood ngayon. Mga Ilocano yata yung mga nanonood ngayon. Walang hiya na yan. Si Claire Castro, wala namang kwentang tao. Yung bobo yan, di niya alam kung ano trabaho niya. Kung ganun katanga yan. Sabi ko nga sa inyo, yung aso ko mas matalino pa dyan eh. At least yung aso ko, alam niya gagawin niya. Oo, alam niya kung paano maging aso. Pero ito si Claire Castro, di niya alam kung paano maging spokesperson. Tangina niya. Sabi ko nga nakita ko to si Claire Castro, sabi ko kahit si Inday Sara, pwede na ako mag-apply na maging spokesperson eh. Kasi bobo man to si Claire Castro eh. Ako, mas matalino man ako diyan. Palagay ko mas magiging effective pa ako na spokesperson. Pero kung ganito lang kalibre ng spokesperson, kukupalin mo lang lahat ng kalaban, putya, Inday, alam mo na. Kunin mo ako yung spokesperson, araw-arawin kumurahin yung mga buwaka ng ina niyan. Media, mainstream media, may magtanong sa akin doon na mainstream media. Boss, Dada, ano masasabi mo sa ganito? Wala, pakyo ka. Utang ina nyo, mainstream media, eto kayo. Gaganunin ko yan, promise. Magtatanong naman yung ABS-CBN. Boss, Dada, ano masasabi mo sa ganito? Ang sinabi ni ganyan ay ganito. Putang ina mo. Ano pakialam ko? Gaganunin ko sila. Magtatanong GMA7. Si Arnold Clavio magtatanong. Sabi ni ganito, ganyan. Sabi ni ganito, ganyan. Ulol, manyakis ka. Gaganunin. Putang ina mo, umalis ka rito. Gaganunin ko na sila araw-araw. Tingnan ko kung may magtanong pa sa mga buwaka ng ina niyan. Ganyan din man ginagawa ni Claire Castro. Puro pangungupal lang. Di magkupalan tayo, Inday. Alam mo na. Kung hindi si Jack Argota, kukunin mo ako. Kaya dalawa kami nandiyan dyan. Tapos kami sasagot sa Rappler. Rappler, kayo mga putang ina nyo, anong mga tanong nyo? tapos na oras mo, gago ka. Ikaw, SMNA, anong tanong mo? Yan lang sasagutin ko. DCR, anong tanong mo? Yan lang sasagutin ko. Ikaw, DCRH, anong tanong mo? Ulul, wag ka na magtanong. Wala akong kwenta yan. Daily Tribune, ikaw, putang ina nyo, ano na naman fake news ang pinapakalat nyo? Sasagutin natin mga fake news, mga hayop kayo. Ganon. Ang dali lang maging spokesperson pala eh. Sinet ni di ba, ang taas-taas ng standards ng spokesperson. Pucha, nung naging si Claire Castro, naging kalsada, naging palengke. Di ba? Hindi na ako spokesperson yan. Hindi na ako consultant na yan. Sabi ako makikipagmurahan sa Rappler kahit hindi pa nagtatanong, mumurahin ko na agad. Pag nakita ko gano'n, Rappler, ba't nandito pa kayo mga putang ina nyo? Wala naman silbi mga balita nyo, mga hayop kayo, magsilayas na kayo. Sayang lang kayo sa pagkain dito sa Malacanang. Ganon. Tingnan ko kung magsitanong pa yan. Bakit ganyan ka bakit ganyan ka sumagot? Spokesperson ba ganyan magsalita? Wala kang pakyo. Putang ina nyo, dati wala kayong mga pakialam kahit natarantado si Claire Castro, tapos pakikialaman nyo ko.
Mga yawa kayo, kung gusto ninyo, magsampalan na lang tayo rito, ganon. Sasabihin daw ni Jack Argota, imbitado ba kayo? Ha? Ay, nabibigyan ko yung bibigyan ko yan mga media na yan. Bibigyan ko yan ng magpipress ko na ako sa arawan. Tapos ako lang may payong, pukin ang ina nyo mga media kayo, ha? Doon ako sa may saan po gaganapin, boss, ang natin, ang press conference. Putang ina, sa gitna ng araw, 1:00 na tanghali. Pukin ang ina ninyo. Gilbert Castro, mabuhay ka, boss Dada. Panggoto, sa harap naman ng panggoto na yan. Buti na lang, may kumukulay-kulay pa. Doon sa quadrangle, putang ina niyan. Doon, hindi sa may damuhan, boss Dada. Hindi, mga gago doon tayo sa simento. Putang ina niyan. Sige, magtanong kayo ngayon. Anong mga tanong nyo? Tapos ang tagal ko sagutin. Siguro mga 4 na oras ang press conference natin para puta ma-heat stroke kayo lahat. Good evening, boss Dada. Oy, solid, boss Dada. Watching from si Rizalin Serran dyan sa Saudi Arabia. Mabuhay ka. Watching from Taif. Uy, ang pangit. Ang baho naman dyan. Taif. Amoy Taif. Mabaho ba dyan sa Saudi? Amoy Taif. 2026 Olympics na colorful. Nga eh. Hindi pa nga eh. Wala pang mga masyadong mga kulay. Malungkot. Kaya palagay ko maaga tayo matutulog ngayon. Jack Argota. Kung ano yung professionalism na hinihingi galing doon sa opisina na yun dapat ang ipakita at ibigay mo sa tao. Okay, Inday ha. Alam mo na. MWF ako. Tuesday, Thursday, si Jack Argota. Putsang ina niyan. Si Jack Argota mag-spokesperson mo. Tingnan ko may maisulat yung mga media na yan sa mga dyaryo nila. Okay nang ina niyan. Tingnan ko lang. Mga tarantado kayo ha. Antayin ninyo. Pagka naging spokesperson ng Banateros, mapapahamak kayo. Oy, si Jack Argota, totoo yan. Hindi pa Banateros si Jack Argota, nandiyan yan, nanonood na yan. Mayaman pa si Jack Argota, nagpapakulay pa siya. Winan 2-3 siya ni Sandro Marcos. Putang ina niyan. Ninakawan si Jack Argota ni Sandro Marcos. Ayun, mahirap na si Jack Argota ngayon. Mahirap na nga, naging kaibigan niya pa si Jay Guevara. Putang ina, lalo na naging mahirap ang buhay niya. Di ba? Kami Banateros ang kunin mo ha. Inday Sara ha. Puta para itong mga mainstream media na to, gusto ko mga bibigyan ko ng mga ID sa mainstream media. Tangina yung mga magagaling, sila Noli De Castro, sila Corina Sanchez, puta ibibilad ko sa araw yan. Anong oras po ang press ko? 1:00 ng tanghaling hanggang 4:00. Dire-diretso, walang uwian, puta ragis yan. Walang bubong. Walang tubig, puta. Boss D, baka naman pwede meron maligamgam na tubig ang ipaiinom ko sa inyo, kape. Kape na mainit, pucha, yun ang paiinom ko sa Malacanang press corps pag ako ng spokesperson ng Malacanang ha. Tandaan nyo yan. Tanghali, 1:00, tanghali, tapos ang mga merienda, sopas, arroz caldo, utang na champurado, yan ang ipapakain ko sa kanila sa tirikan ng araw. Tapos ang inumin nila, pucha, kumukulo. Shabu-shabu. Magsashabu-shabu sila sa sige, kumain kayo, putang ina ninyo para ma-stroke kayo, mamatay kayo lahat. Mga salot kayo sa lipunan. Ganon ang gagawin natin, ha? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan,
harap ng kamera. Wala